Hello everyone. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. Maayong hapon, maupay nga kalob, mga waray-waray na, especially mga burawanon. Another day, another vlog. This is Americanang Hilaw, Pusong Pinoy. So, welcome back to my vlog at Manay Mirna 5.5. So ngayon, dito tayo sa pharmacy dahil si Papa Leo ay kukuha ng kanyang medicine. So, yan ay ang kanyang maintenance medicine. Gusto kong i-share sa inyo ang paano ang maintenance medicine dito. So, ikaw kung may prescription ka na, hindi ka na every month or like weekly, hindi ka na mag-aano na pupunta ka sa tinagilong ko na, pupunta ka sa doktor mo. Ang ginagawa dito ng primary doctor mo, yung prescription med nila ay for 3 months, bali 90 days. So tapos ikaw hihintayin mo na lang pag matapos ang 90 na meds mo, hihintayin mo na lang kasi yung pharmacy mag-aano sa'yo, magte-text ba na your medicine is ready for refill. Say yes kung you need pa this medicine, like mga ganyan. So ikaw automatic, syempre itatype mo lang yes. So after like mga 1 to 2 hours, pag hindi emergency, magte-text na naman sila na your med is ready for pick up in, like for example CVS, Providence, kung saan na pharmacy ka inano ng doctor mo, kasi may permanent pharmacy ka na nakalista doon sa primary physician mo kung saan nila ilalagay yung prescription mo. Ang nakakabuti kasi dito, hindi ka na problema na magpabalik-balik ka kasi automatic yan yung automatic yung pharmacy na mismo ang magte-text sa'yo kung nandito na or ano. So ganyan ang nakakabuti dito sa Amerika. Tapos kung may health insurance ka, may mga medicines na zero copay ba, or mayroon naman may bayad ka, like yung Lisinopril ko $4 ata, tapos yung Metformin ko $9, yung Atorvastatin $0, pag mga minsan mga antibiotic $0 yan. So kailangan mo lang talaga may prescription from your primary doc, kasi kung pwede naman sila magpabili ng maintenance, halimbawa tapos na ang prescription mo, bali 2 refills kasi yan, so bali 9 months, dapat babalik ka na sa sa primary doctor mo, kasi tulad ng primary doctor namin ni Papa Leo, every 6 months nagkakaroon kami ng blood works. So after like kukuha ka ngayon 2 refills, then after that hindi na sila mag-refill kung hindi mo na yung doctor ang matawag sa kanila. So kung parang hindi ka pa minsan kasi matagal ang appointment dito sa mga doctor. So kung kailangan mo na talaga, lalo na yung pang high blood, pwede ka namang bumili, pero syempre expensive para sa'yo kasi nasanay ka na yung 90 meds mo binabayaran mo $4, tapos bibili ka ng good for 3 days or 1 week lang, magbabayad ka ng $20, ganyan.
Di ba mahal na yun para sa'yo kung nasanay ka na na maliit lang yung binabayaran mo? For 3 months yun, bali 90 days. Ganito mag-ano dito yung mga refill sa mga meds. Always good for 90 days unless nagpapa-ER ka or nagpapa minute clinic ba, yung papa-check up ka kasi inuubo ka. Syempre yung binibigay lang sa'yo is good for 7 days. Pero pag mga ganyan maintenance, ako meron ako pa yung from yung for allergy ko, every 3 months talaga yan nagdetect sa akin, yung nagmi-message sa, pero yung sa akin hindi ako pumupunta dito kasi si Angelo yung pag mag-message na sa akin ang CVS, kahit si Angelo andoon sa Denver, sa Colorado, tinatawagan niya. Ito na yung kumuha ng medicine niya. Dinisosyo ko sa inyo kung magkano ng diferensya ba. Mahal? Magkano? Mong kay good for 3 months man. Pera? Akon nga niya 45. Okay, so isosyo ko sa inyo ha. Apat ba yun? Hindi ko maaramit. Para ba nagtikitan? May yun kung paano nagtikitan. Yan ang niya, ang price, ang retail price niya kung walang insurance is ano ba ito? Teka, ako hindi nakakita. 57 ini pa. 57, 570. Sige daw. Kagi makurit mga buta. Kay glass. Also ito yung metformin niya 57 kung wala kang insurance, pero dahil may insurance 574 na lang. Ayan, yan, nakikita nyo na ba? Paano ba? May ito technique kung paano nga nakikita. Kakabera nira ang bot. Ipang basta yan 574 na lang. And 180 pieces yan, good for 90 days. See? Nakakamura talaga. Pero tulad ng sabi ko, ito na seasonal, yung niya is spray. Ang bayaran niya dapat 158, pero 14 ang binayaran niya. 3 box din ito ng spray. So yan ang mabuti dito sa yung gamot dito mura. Kay kung dyan yan sa inadaanan namin, may supermarket dito, parang Asian din yan, may mga food, may bigas, may bangko dito sa kabila. Hindi kami nasa city ng Orlando, pero hindi naman kami nasa Huron, nasa ano lang. So yan, dito ka sa Amerika kasi yung insurance mo, sa health insurance mo, nagagamit ka talaga kung medyo, syempre kahit anong ka-healthy mo, pag medyo nagkakaedad, minsan may mga maintenance na rin. Kaya noon, kung aya ko dito manirahan sa Amerika, ngayon gusto ko na kasi ang dami kong maintenance. And I am so grateful of my father-in-law na pinitisyon niya kami with the help of my brother-in-law and his wife, Manunitsan Manatayni, kasi syempre si Papa nagpipirma lang siya dahil wala naman siyang masyadong alam, kay may edad na si Manunits at saka si Manatayni na yung nag-process. Then syempre kung may mga babayaran sila din, so grateful ako sa kanila. And then ngayon dito na ako at yung mga anak ko, medyo maayos ang buhay dito. Kaya
nagpapasalamat ako sa kanila. So thank you so much guys for watching my vlog. Sa senior citizen na nandito sa Florida na nakikibaka. Again, sikreto ng pagiging smiling at saka hindi masyadong nakukunot ang noo. Maging kontento tayo sa kung anong mayroon tayo, material things man yan o anong gusto mong maabot. Panapanahon lang yan. Darating din ang para sa'yo sa tamang panahon. So, kung nasaan man kayo ngayon, palagi kayong mag-iingat dahil kami at ang pamilya ko dito ay nag-iingat din. God bless us all. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe, then watch my videos, then always like and share if possible. Thank you so much. I love you all.